Isang pirma na lang mula sa kanya, Mariel, at mapapasa atin na ang buong lupain sa Cebu. Huwag kang mag-alala, Risa is too naive. Ang tanging alam lang niya ay sumayaw, hindi ang magpatakbo ng negosyo. Kaya madali siyang paikutin. You're so cruel, Rafael, sagot ng isang pamilyar na boses ng babae, na sinundan ng isang mahinang tawa na tila may halong panunuya. But I like it. Masyado kasi siyang tanga dahil iniisip niyang ang sakripisyo ay sapat na para manatili ka sa kanya. Hayaan mo siyang magdusa sa kanyang sariling kabubuhan. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na binigkas ng walang pag-aalinlangan sa madilim na pasilyo ng bahay. Si Clarissa, na mas kilala ng lahat bilang Risa, ay nanatiling nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklata ng kanyang asawa. Ang tray na naglalaman ng mga bagong luto na kakanin na inihanda niya para sa pista ng barangay ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay. Walang ingay ng pagkabasag, walang marahas na sigaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na tuluyang nawasak isang pader ng tiwala na binuo niya sa loob ng 7 taon ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang gabi, bago ang pista ng barangay sa San Jose, ay dapat na maging isang panahon ng kagalakan. Ngunit para kay Risa, ang dilim ng gabi ay nagdala ng katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Sa pamamagitan ng maliit na awang sa pinto, nakita niya si Rafael, ang lalaking ibinigay niya ang buong buhay upang suportahan, na nakatayo malapit sa bintana habang nakayakap sa kanyang baywang si Mariel, ang kanyang pinsan na inaruga, at tinuring niyang parang sariling kapatid. Hindi makahinga si Risa. Ang hangin sa kanyang pasilyo ay tila naging lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya sa pag-aalaga kay Mariel. Noong ito ay bagong dating pa lamang mula sa probinsya. Ang mga damit na binili niya para dito. At ang mga pagkakataong ipinagtanggol niya ito sa harap ng kanyang matapobreng byuda. Ang lahat ng kabutihang iyon ay binaligtad at ginawang sandata upang saktan siya sa likod. Mabuti naman at natauhan ka na, Rafael. Isang malamig at may awtoridad na boses ang sumabad mula sa loob ng silid. Iyon si Doña Imelda, ang kanyang byudang ina na dahan-dahang lumakad patungo sa dalawa. Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang babaeng iyan ay walang puwang sa pamilya natin. Isang baog na mananayaw na walang ibang alam kundi ang mamahagi ng ngiti. Ngayong nakuha mo na ang pera ng kanyang mga magulang upang isalba ang kumpanya, oras na para palitan siya ng mas karapat-dapat na magdadala ng tagapagmana ng pamilya Soriano. At si Mariel, kahit mahirap, ay masunurin at alam kung paano ka pasayahin. Narinig ni Risa ang marahang pagtango ni Rafael, ang kanyang asawa na noong araw ay nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, ang mukha ni Rafael ay walang ipinapakitang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang tanging nakikita sa mga mata nito ay ang kasakiman at ang pag-iwas sa pananagutan. Dahan-dahang umatras si Risa. Ang kanyang mga hakbang ay walang nililikhang tunog sa malambot na alpombra ng pasilyo habang bumabalik siya patungo sa kusina. Inilapag niya ang tray ng kakanin sa ibabaw ng lamesa nang may matinding pag-iingat. Tila ba kung gagawa siya ng ingay, ay tuluyan ng guguho ang kanyang natitirang lakas. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pighati na dapat ay nagpaluhod sa kanya ay agad na naging malamig na apoy na nagpatigas sa kanyang kalooban. Humarap siya sa maliit na salamin sa dingding ng kusina. Tiningnan niya ang kanyang sariling mukha, ang mga matang, dating nagniningning sa entablado ng Cebu, na ngayon ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng isang bagong uri ng liwanag. Naalala niya ang mga salita ng kanyang yumaong ama, si Mang Vicente. Bago ito pumanaw, "Anak, ang tunay na mananayaw ay hindi natatakot sa ingay ng kulog. Kapag ang mga tao sa paligid mo ay nagsimulang magnakaw ng iyong liwanag, huwag kang iiyak sa harap nila. Tingnan mo kung ano ang pinakagusto nilang makuha mula sa iyo. At doon mo simulan ang iyong tahimik na paglaban." Hinawakan ni Risa ang pilak na kuwintas na pamana ng kanyang ina, na nakasabit sa kanyang leeg.
Ang metal ay malamig sa kanyang balat, ngunit nagbigay ito sa kanya ng lakas upang huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, ang asawang matiisin at laging sumusunod ay tuluyan ng namatay sa kanyang puso. Ang naiwan na lamang ay si Clarissa, ang mananayaw na handang sumabay sa tugtog ng sarili niyang kapalaran. Gising ka pa pala, Risa. Boses ni Rafael ang pumutol sa katahimikan ng kusina. Pagpasok niya, iniiwas niya ang kanyang tingin habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang relong binili gamit ang huling pera mula sa mana ni Risa. Gising pa ako, Rafael. Mahinahong sagot ni Risa, habang dahan-dahang pinupunasan ang lamesa. Inihahanda ko lang ang mga gagamitin para sa pista bukas. Alam mo naman, gusto ni Doña Imelda na maging maayos ang lahat para sa mga bisita natin. Lumapit si Risa sa kanyang asawa, ang kanyang mga kamay, na dating laging sabik na humawak sa kanya, ay dahan-dahang lumapit sa kwelyo ng polo ni Rafael upang ayusin ang isang maliit na lukot. Ang kilos na ito ay tila isang nakasanayang gawi ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob ng kanyang sarili, naramdaman ni Risa ang matinding distansya. Ang balat ni Rafael ay tila naging banyaga sa kanya. Walang init, walang buhay. Isang piraso lamang ng kahoy na dinala ng agos ng kasakiman. Mabuti naman, sabi ni Rafael, na tila nakahinga ng maluwag nang makitang walang kakaiba sa kilos ng kanyang asawa. Matulog ka na pagkatapos nito. May mahahalagang dokumento tayong kailangang pag-usapan bukas ng gabi, pagkatapos ng pista. Tungkol ito sa kumpanya. Sige, Rafael, babasahin ko iyon ng maayos. Sagot ni Risa nang may banayad ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga sila sa malawak na kama na binili mula sa kanyang sariling bulsa, nakatitig si Risa sa kisame ng silid tulugan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang hilik ni Rafael. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng nightstand, nakita ni Risa ang susi ng kotse ni Rafael na nakapatong sa ibabaw ng isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahan siyang bumangon nang walang nililikhang ingay. Kinuha niya ang papel sa ilalim ng susi, sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Nabasa niya ang isang pangalan na isinulat sa gilid ng papel sa pamamagitan ng mabilis na sulat kamay gardo. Sa tabi ng pangalan ay may nakasulat na halaga ng pera na may napakaraming zero, na sinundan ng salitang kolateral. Naramdaman ni Risa ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang basta utang ang kinakaharap ni Rafael. May mas malalim na panganib na nagbabanta sa kanilang pamilya. Isang panganib na balak nilang iwasan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lupain sa Cebu bilang pain. Ibinalik niya ang papel sa dating pwesto nito nang may buong pag-iingat. Humiga siya muli sa tabi ng asawa na ngayon ay bahagyang gumalaw at bumulong sa kanyang panaginip. Isang pangalan na hindi kanya ang binigkas, kundi ang pangalan ng kanyang pinsan, Mariel. Hindi gumalaw si Risa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, habang ang hangin mula sa bukas na bintana ay nagdala ng amoy ng mga lanta ng bulaklak ng jasmine mula sa hardin, na tila nagpapahiwatig na ang bawat mabangong kasinungalingan sa bahay na ito ay malapit nang matapos. Ang marahang pagkaladkad ng mga tsinelas ni Doña Imelda sa makintab na sahig na kahoy ay nagpabalik sa diwa ni Risa mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo siya sa gitna ng hardin, hawak ang isang tuyong dahon ng rosas, habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang gumuguhit ng mga anino sa malamig na semento. Ang hangin sa Maynila ay tuyo at walang buhay. Napakalayo sa maalat at malayang simoy ng dagat sa Cebu na kanyang kinalakihan. Sa kanyang gunita, tila narinig muli ni Risa ang tunog ng mga gitara sa plaza ng kanyang bayan, ang malalawak na ngiti ng mga tao, at ang bigat ng kanyang makukulay na palda habang sumasayaw siya ng kuratsa sa ilalim ng mga makukulay na banderitas ng fiesta. Doon siya ang reyna. Doon ang bawat hakbang ng kanyang mga paa ay iginagalang at hinahangaan. Ngunit dito sa tahanan ng mga Soriano, ang bawat sakripisyo niya ay tila naging dumi lamang na dahan-dahang tinatapakan ng pamilya ng kanyang asawa. Risa, bakit hindi mo pa nililinis ang mga antigong florera sa sala?
May mga bisita tayong darating para sa pista mamayang hapon. Ang boses ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Puno ng pamilyar na bagsik at kawalang pasensya. Humarap si Risa ng may pagpapakumbaba. Ibinaba ang tuyong dahon at bahagyang yumukod bilang pagpapakita ng galang na nakagawian niya mula sa kanyang mga magulang. Tapos ko na pong punasan ang mga florera sa unang palapag. Ina, kasalukuyan ko na pong inihahanda ang mga bulaklak para sa hapagkainan. Tumingin si Doña Imelda kay Risa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya ng paghamak. Ang bagal mo talagang kumilos. Risa, walang pinagkaiba sa pagkabigo mong magkaanak. 7 taon na kayong kasal ni Rafael. Ngunit hanggang ngayon ay hindi mo man lang siya mabigyan ng tagapagmana. Isang simpleng tungkulin bilang asawa, hindi mo pa magawa. Buti na lang at nandyan si Mariel upang asikasuhin ang mga bagay na nakakaligtaan mo dahil sa iyong kapabayaan. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila mga latigo na humahampas sa mga lumang sugat sa puso ni Risa. Naalala niya ang gabi ng kanyang paggising sa ospital, 7 taon na ang nakalilipas. Ang pakiramdam ng walang laman na sinapupunan. At ang malamig na mukha ni Doña Imelda na sinisisi ang kanyang madalas na pagsasayaw noong kabataan bilang dahilan ng kanyang pagkawala ng anak. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang asawang si Rafael ay nanatiling tahimik sa gilid. Walang ginawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang ina. Pasensya na po, ina. Sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat bago dumating ang mga bisita. Ang tanging tugon ni Risa, habang pinipigil ang panginginig ng kanyang boses upang takasan ang nakakasakal na kapaligiran ng bahay. Nagpasya si Risa na pumunta sa palengke upang bilhin ang mga natitirang sangkap para sa hapunan. Ang palengke ay puno ng ingay at buhay ang amoy ng mga sariwang gulay, ang tunog ng paghihiwa ng karne, at ang tawanan ng mga tindera. Sa kabila ng ingay, naramdaman ni Risa ang isang bahagyang kaluwagan, malayo sa mapanghusgang mga mata sa mansyon ng mga Soriano. Hija, napakaputla mo ngayon. May sakit ka ba ang nag-aalalang boses ni Aling Teresa, ang kanilang kapitbahay na nagtitinda ng mga tradisyonal na kakanin? Ang pumukaw sa kanya. Ngumiti si Risa ng bahagya at umiling. Napagod lang po siguro sa paghahanda para sa pista, Aling Teresa. Huminga ng malalim ang matandang babae at kumuha ng 2 piraso ng mainit na suman mula sa kanyang basket. Pagkatapos ay maingat na ibinalot ito sa dahon ng saging at inabot kay Risa. Kumain ka muna nito, Risa. Huwag mong pasanin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Ang asawa ay kapareha sa buhay, hindi isang Panginoon na dapat mong paglingkuran ng walang katapusan. Alagaan mo rin ang iyong sarili dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo kundi ikaw lang. Ang init ng suman sa kanyang mga kamay ay tila dumaloy patungo sa kanyang nangangatal na puso. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang makatanggap ng ganoong uri ng pag-aalaga. Nagpasalamat si Risa kay Aling Teresa bago dahan-dahang naglakad pabalik sa mansyon. Pagpasok niya sa malawak na bakuran, nakita niya si Mang Lando na nagpupunas ng sasakyan ni Rafael, ang matandang driver na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Manalo bago pa man mamatay ang kanyang ama, ay tumingin sa kanya ng may malalim na habag. Nang masiguro nitong walang ibang tao sa paligid, lumapit ito ng bahagya kay Risa. Senyorita Risa, bulong ng matanda. Gamit ang tawag na matagal nang hindi naririnig ni Risa mula nang lumipat siya sa Maynila. Alam ko po na mahirap ang iyong kalagayan ngayon. Ngunit may mga bagay po kayong dapat malaman. Ang iyong yumaong ama, bago siya pumanaw, ay may iniwan siyang mga sulat at kasulatan na hindi kailanman ipinakita sa inyo ni Rafael. Napatigil si Risa, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na supot ng mga binili. Anong ibig ninyong sabihin? Mang Lando, anong uri ng kasulatan? Umiwas ng tingin si Mang Lando nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ng balkonahe. Sa takot na makita silang nag-uusap, mabilis nitong ibinalik ang pansin sa pagpupunas ng sasakyan. Pasensya na po, senyorita. Kailangan ko nang tapusin ito. Huwag ninyong kalilimutan ang aking sinabi. Mag-ingat po kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo sa bahay na ito.
Naglakad si Risa patungo sa pangunahing pinto ng bahay. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong katanungan. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Rafael. Napatigil siya nang makita si Mariel na dahan-dahang lumalabas mula sa silid na iyon. Inaayos ni Mariel ang kanyang gulugulong buhok, habang ang isang matamis at mapagmalaking ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Nang mapansin niya si Risa na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hindi man lang siya nagpakita ng takot o pagkagulat. Sa halip, mas pinalawak pa niya ang kanyang ngiti. Tila ba ipinapakita na siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Ang dahan-dahang paghakbang ni Mariel palapit sa kanya ay walang pinagkaiba sa mga hakbang ng isang magnanakaw na matagumpay na nakakuha ng kanyang ninanais sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng bagong sangag na kanin, pritong tuyo at itlog na maalat ay pumuno sa malawak na kusina ng pamilya Soriano. Ito ang tradisyonal na almusal na inihanda ni Risa. Isang pagkaing may dalang alaala ng mga payak na umaga sa Cebu. Ngunit sa hapagkainang iyon, ang init ng pagkain ay mabilis na nilamon ng malamig na katahimikan sa pagitan ng mga taong nakaupo. Si Mariel, na suot ang isa sa mga mamahaling blusa na regalo sa kanya ni Risa noong nakaraang buwan, ay nakaupo sa tabi ni Rafael. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang takure ng kape at dahan-dahang sinalinan ang baso ng lalaki. Narito ang kape mo, Rafael. Kakagising mo lang. Alam kong kailangan mo ito upang maging masigla ang iyong araw. Ang malambing na boses ni Mariel ay tila may kasamang lihim na pagmamay-ari. Salamat, Mariel. Maikling tugon ni Rafael. Iniwas niya ang kanyang tingin nang lumapit si Risa upang ilapag ang plato ng prutas sa tapat niya. Sumunod na umupo si Doña Imelda na agad nang ngumiti nang makita ang ginawa ni Mariel. Mabuti pa si Mariel, napaka-asikaso at laging handang magsilbi. Alam na alam niya kung ano ang kailangan ng isang nagtatrabahong lalaki upang hindi mapagod sa kanyang mga obligasyon sa labas. Hindi tulad ng iba na marunong lang sumayaw, ngunit walang kaalam-alam sa tamang pag-aalaga ng asawa. Hindi kumibo si Risa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod ng tahimik. Inilalagay ang bawat plato ng may buong pag-iingat. Ang bawat pang-uyam ng kanyang bihinan ay hindi na nakakapasok sa kanyang puso. Nagsisilbi na lamang itong paalala kung gaano kawalang halaga ang kanyang 7 taon ng pagpapakumbaba sa paningin ng mga taong ito. Matapos ang almusal, habang nag-aayos si Risa ng mga labi sa hapag, narinig niya ang mararahas na bulong mula sa sala. Si Rafael at Doña Imelda ay nakatayo malapit sa bintana. Kapwa may bakas ng matinding pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ina, tumawag na naman ang mga tauhan ni Gardo kaninang madaling araw. Ang boses ni Rafael ay puno ng takot at panginginig. Kung hindi natin mababayaran ang unang bahagi ng utang ngayong buwan, kukunin nila ang mga ari-arian ng kumpanya. Malalaman ng lahat na baon tayo sa utang. Kailangan na natin ang pirma ni Risa para sa pagbebenta ng lupa sa Cebu. Iyon na lamang ang tanging paraan upang maisalba tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Rafael, ang malamig na sagot ni Doña Imelda. Ako ang haharap sa kanya. Madali lang paikutin si Risa. Gagamitin ko ang tungkol sa kanyang pagiging baog upang iparamdam sa kanya na may utang siyang dapat bayaran sa pamilyang ito. Pipirma siya, kahit ayaw niya. Sa kusina, habang nakatayo sa harap ng lababo, dahan-dahang binuksan ni Risa ang gripo upang lunurin ng tunog ng tubig ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na ang karangyaan ng pamilyang Soriano, ang malaking bahay na ito, ang mga mamahaling kasangkapan, at ang mapagmataas na tindig ng kanyang biyenan ay isa lamang palang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng mga nakatagong utang at panlilinlang. Kinuha ni Risa ang basang-basahan upang punasan ang lababo. Pinigilan niya ang kanyang sarili na sumigaw sa galit. Hinawakan niya ang basahan ng napakahigpit. Pinipiga ito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at mangatal ang kanyang mga kamay. Habang pinakikinggan ang mga hakbang ni Mariel na papalapit sa kusina, Ate Risa, hayaan mo na ako ang magpatuloy niyan. Ang matamis na boses ni Mariel ay umalingaw-ngaw sa kanyang likod. Humarap si Risa at nakita ang nakasabit na ngiti sa labi ng kanyang pinsan. Akmang kukunin ni Mariel ang basahan
mula sa kanyang kamay. Ngunit sa pag-abot nito, sadyang ipinakita ni Mariel ang isang makinang na gintong pulseras na nakasuot sa kanyang kanang pulso. "Wag na, Mariel. Kaya ko na ito. Sanay naman ako sa ganitong mga gawain." Mahinahong sagot ni Risa. Tumingin siya sa pulseras na suot nito. "Maganda ang iyong pulseras. Bago ba iyan?" Bahagyang hinaplos ni Mariel ang gintong alahas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tago at malisyosong tagumpay. "Ah, ito ba?" "Ate, oo. Ibinigay ito sa akin ni Rafael kahapon. Isang munting pasasalamat daw dahil sa pagtulong ko sa kanya sa mga dokumento sa kumpanya. Sabi ko nga wag na, pero nagpilit siya. Bagay ba sa akin, ate?" "Bagay na bagay sa'yo, Mariel. Mukhang mamahalin at bagay sa mga taong mahilig kumuha ng hindi sa kanila." Ang sagot ni Risa na may kasamang malambot na ngiti na nagpatigil sa tawa ni Mariel. Nang hapon ding iyon, habang ang lahat ay abala sa labas para sa paghahanda ng pista, pumasok si Risa sa silid-aklatan ni Rafael sa ilalim ng pagkukunwari na maglilinis ng mga istante ng libro. Naalala niya ang liham na itinago ni Rafael noong nakaraang gabi. Hinalughog niya ang mga drawer ng lamesa hanggang sa matagpuan niya ang isang madilim na envelope na nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento ng buwis. Nang buksan niya ito, isang lihim na kasunduan sa pautang mula sa isang nagngangalang Don Gardo ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita na ang kanyang lupain sa Cebu ay nakasulat na doon bilang garantiyang kolateral. At sa ibaba ng pahina ay may isang huwad na pirma ng kanyang pangalan, isang panggagaya na ginawa ng may buong kataksilan. Ang mga daliri ni Risa ay dahan-dahang nanginig habang hinahawakan ang huwad na kasunduan sa pautang. Ang tinta ng kanyang peking pirma ay tila naging isang madilim na marka ng kanilang kasakiman. Ngunit bago pa man niya tuluyang maipasok ang papel sa kanyang bag upang kuhanan ng larawan, isang malamig na bulong mula sa garahe ang nagpabalik sa kanyang alaala sa pag-uusap nila ni Mang Lando kanilang umaga. Sa ilalim ng lilim ng garahe, habang ang sikat ng araw ay unti-unting nagpapakita ng init, lumapit si Risa sa matandang driver. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may kasamang tago na pangamba. "Mang Lando, kailangan ko pong makontak si Attorney Santos sa Cebu. May mga dokumentong kailangan kong ipasuri sa kanya sa lalong madaling panahon." Ang pakiusap ni Risa sa mahinang boses. Tumingin si Mang Lando sa paligid bago kumuha ng isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa kung saan nakasulat ang numero ng abogado. Inabot niya ito kay Risa kasama ang isang kupas, ngunit napakalinis na panyo. "Punasan mo ang iyong malamig na pawis, Senyorita Risa. Huwag kang matakot. Ang iyong ama ay laging naghahanda para sa ganitong uri ng bagyo. Hindi kanya iiwanang mag-isa ang banayad na bulong ng matanda na nagbigay ng isang pamilyar na init ng pag-aalaga na tila galing sa sarili niyang ama." Ang alaala ng panyong iyon ang nagbigay kay Risa ng lakas upang manatiling kalmado sa loob ng silid-aklatan ni Rafael ngayong hapon. Ngunit bago pa man niya maibalik ang papel sa drawer, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng balkonahe na konektado sa silid-aklatan. Dali-daling pumasok si Risa sa likod ng makapal at madilim na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng bintana. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Pinakikiramdaman ang bawat galaw sa loob ng silid habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig niya mula sa balkonahe. Si Mariel, na may kausap sa kanyang telepono. "Huwag kang mainip, Gardo." Ang bulong ni Mariel na may kasamang mapang-uyam na tawa. "Konting tiis na lang. Si Rafael ay masyadong bilib sa sarili niya, kaya madali siyang maniwala na mahal ko siya. Sa sandaling makuha natin ang pirma ni Risa at maibenta ang lupa sa Cebu, kukunin ko ang aking bahagi at aalis na ako patungong Singapore. Hayaan mo silang magpatayan dito sa Maynila kasama ang kanilang mga utang." Sa likod ng kurtina, nanlaki ang mga mata ni Risa. Ang kanyang pinsan na inakala niyang naghahanap lang ng kalinga ay isang tuso palang linta na may mas malaking plano, isang plano na hindi lang siya ang sisirain, kundi maging ang tangang si Rafael
na nabulag sa bawal na pag-ibig. Isang pakiramdam ng malamig na kapanatagan ang bumalot kay Risa. Napagtanto niya na ang kanyang mga kaaway ay unti-unti nang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Matapos ang tawag, narinig ni Risa ang marahang pag-alis ni Mariel at ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ng balkonahe. Nakahinga ng maluwag si Risa. Mabilis siyang lumabas mula sa likod ng kurtina. Hawak ang huwad na dokumento upang ibalik ito sa lihim na compartment ng drawer ni Rafael bago may makapansin. Ngunit habang inilalagay niya ang papel sa loob ng drawer, narinig niya ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo. Ang pamilyar na tunog ng mga tsinelas ni Doña Imelda ay dahan-dahang papalapit sa pinto ng silid-aklatan. Ang mga hakbang ay huminto sa tapat mismo ng pinto. Ang tanso at bilog na hawakan ng pinto ay dahan-dahang nagsimulang umikot, na lumikha ng isang malamig na takot sa puso ni Risa, habang ang pinto ay dahan-dahang bumubuka. Sa sandaling bumuka ang pinto ng silid-aklatan, mabilis na kinuha ni Risa ang pamunas na balahibo ng manok mula sa kanyang basket at dahan-dahang humarap sa bookshelves. Pinupunasan ng mga lumang libro na tila walang anumang nangyari. Ang kanyang puso ay lumulukso sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang tayo at walang emosyon ang kanyang mukha. Si Doña Imelda ay pumasok. Ang kanyang matatalas na mata ay agad na sumuri sa bawat sulok ng silid bago huminto kay Risa. Risa, ano ang ginagawa mo rito sa silid-aklatan ng aking anak? Ang tanong ng matandang babae. Ang boses ay puno ng hinala at lamig. Humarap si Risa nang may banayad na ngiti. Ibinaba ang kanyang ulo bilang paggalang. Ina, nililinis ko lang po ang mga libro ni Rafael. Napansin ko pong masyado ng maalikabok ang silid na ito. Baka po magbahing ang mga bisita mamaya para sa pista. Huminga ng malalim si Doña Imelda. Lumapit siya kay Risa at hinawakan ang braso nito nang may sadyang higpit. Huwag mong uubusin ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. Risa, ang paglilinis ay trabaho ng mga katulong. Mas mabuting asikasuhin mo ang kusina at tiyakin na magugustuhan ng mga bisita ang pagkain. Walang saysay ang ganda ng bahay na ito kung ang asawa ng aking anak ay walang ibang kayang gawin kundi ang magpunas ng alikabok. Lumabas ka na rito. Opo, ina. Pasensya na po. Ang mahinahong sagot ni Risa, dahan-dahan siyang lumabas ng silid, bitbit ang kanyang basket, habang nararamdaman ang matalim na tingin ng kanyang biyenan na nakatusok sa kanyang likod hanggang sa makalabas siya ng pasilyo. Upang pakalmahin ang kanyang nagkakagulong damdamin, naglakad si Risa patungo sa likod bahay kung saan matatagpuan ang malawak na hardin. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya si Mang Lando na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Nang mapansin ng matanda ang maputlang mukha ni Risa, dahan-dahan itong lumapit sa kanya sa ilalim ng lilim ng puno. Tinitiyak na walang sino man sa mansyon ang nakakakita sa kanila. Senyorita Risa, ayos lang po ba kayo? Nakita ko pong pumasok si Doña Imelda sa silid-aklatan kanina. Ang nag-aalalang tanong ni Mang Lando sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Risa, hinawakan ang kanyang dibdib upang pakalmahin ang kanyang paghinga. Maayos lang po ako, Mang Lando. Ngunit kailangan nating magmadali. Narinig ko si Mariel. May malaki silang plano ng asawa ko para sa lupa sa Cebu. Nais nilang ibenta ito upang bayaran ang utang kay Don Gardo. Tumango si Mang Lando nang may seryosong mukha. Inabot niya kay Risa ang isang selyadong brown envelope na kanina pa niya itinago sa kanyang jacket. Ito po ang kailangan ninyo. Senyorita, ang iyong yumaong ama, si Don Vicente, ay hindi kailanman nagtiwala ng buo kay Rafael bago kayo ikasal. Sa tulong ng kanyang abogado sa Cebu, naglagay siya ng isang lihim na probisyon sa inyong kasunduan sa kasal, ang Manalo Trust Clause. Dahan-dahang binuksan ni Risa ang envelope at binasa ang nakasulat na dokumento. Ayon sa kasunduan, kung sakaling magkaroon ng pagtataksil sa pananalapi, pandaraya, o pagpilit na magdiborsyo mula sa panig ng pamilya Soriano, ang lahat ng ari-arian na nagmula sa pamilya Manalo, kabilang ang lupain sa Cebu at ang kumpanyang isinalba ng kanyang pera, ay automatikong babalik sa ilalim ng solong pamamahala ni Risa. Ang anumang pirma
na ginawa ng walang malayang pagsang-ayon ay mawawalan ng bisa sa harap ng batas. Isang mainit na luha ang dahan-dahang dinaloy sa pisngi ni Risa. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang matatag at pamilyar na pirma ng kanyang ama sa ibaba ng pahina. Naramdaman niya ang isang matinding proteksyon, na tila ba ang kanyang ama ay nakatayo sa kanyang tabi. Binabantayan siya laban sa mga lobo sa bahay na ito. "Salamat, Papa," ang bulong ni Risa sa hangin, habang ibinabalik ang dokumento sa loob ng envelope. Ngunit bago pa man makabalik si Mang Lando sa kanyang trabaho, hinawakan nito ang kamay ni Risa nang may pag-aalala. Ang kanyang mukha ay tila naging mas maputla pa sa ilalim ng sikat ng araw. "May isa pa akong dapat sabihin sa iyo, Senyorita," ang bulong ng matanda, na tila natatakot sa sarili niyang mga salita. "Ang pagkawala ng iyong anak 7 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon isang simpleng aksidente." Napatigil si Risa, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa narinig. "Anong ibig ninyong sabihin, Mang Lando?" Umiwas ng tingin si Mang Lando. Tinitiyak na walang nakatayo sa balkonahe ng mansyon bago nagpatuloy. "Noong ikaw ay buntis, si Doña Imelda ay palihim na nagpapakulo ng isang uri ng damong gamot na binili niya sa isang albularyo sa probinsya. Sinasabi niyang pampalakas ito para sa iyong sinapupunan. Ngunit ang totoo ay pampalaglag ito. Ayaw ng matandang babae na magkaroon ng apo sa isang ordinaryong mananayaw. Lalo na noong panahon na ang kumpanya ay nasa matinding krisis sa pananalapi." Bago pa man makapagsalita si Risa sa matinding gulat at sakit, mabilis na lumayo si Mang Lando nang marinig ang boses ng isang katulong na tumatawag sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang isang huling babala na nagpalamig sa buong pagkatao ni Risa. "Huwag kang iinom ng anumang tsa na ibinibigay ng iyong biyenan, Risa." Doon nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakalilipas. Ang bawat hakbang ni Risa patungo sa kanyang silid-tulugan ay tila may kasamang bigat ng 100 tonelada. Pagpasok niya, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sumandal doon, habang ang kanyang buong katawan ay nangangatog sa matinding gulat at sakit. Ang kanyang mga kamay ay dinala niya sa kanyang tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na 7 taon nang nagdadala ng walang katapusang pangungulila. Ang katotohanang ibinunyag ni Mang Lando ay tila isang malupit na kidlat na sumunog sa natitirang bahagi ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang anak, ang maliit na buhay na inasahan niyang magdadala ng liwanag sa kanyang buhay, ay hindi pala nawala dahil sa aksidente. Ito ay pinatay. Pinatay ng mismong babaeng tinawag niyang ina at pinahintulutan ng kahinaan ng lalaking tinawag niyang asawa. Nanginginig ang mga daliri ni Risa habang binubuksan ang isang lumang kahon ng lata sa ilalim ng kanyang cabinet. Doon ay nakatago ang mga lumang record ng kanyang pagkakakulong sa ospital. 7 taon na ang nakalilipas mga reseta, mga medikal na pagsusuri, at ang isang maliit na papel na naglalaman ng pangalan ng tradisyonal na halamang gamot na palaging pinapainom sa kanya ni Doña Imelda noong siya ay buntis pa lamang. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa mga tradisyonal na pamamaraan sa Cebu, napagtanto niya na ang nakasulat doon ay mga ugat na kilalang pampalaglag kapag ininom ng labis. Ang tahimik na pagluha ni Risa sa sulok ng silid ay napalitan ng isang malalim at nakatutunaw na puot. Walang tunog ng pag-iyak na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay tila naging lason na nagpatigas sa kanyang puso. Ang kanyang pighati ay tuluyan ng natunaw upang magbigay daan sa isang malamig at hindi matitinag na determinasyon. Nang gabi ring iyon, ang dilim ay bumalot sa mansyon habang ang mga mahihinang tunog ng musika mula sa malalayong bahagi ng barangay ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng pista. Pumasok si Rafael sa silid-tulugan, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kurbata habang may hawak na isang baso ng mainit na tsa. "Risa, gising ka pa pala," ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila may kasamang huwad na pag-aalala. "Ininit ni Ina ang tsa na ito para sa'yo. Sabi niya, napagod ka raw sa paghahanda para sa pista kanina, kaya kailangan mo ito upang makatulog ng maayos."
Tiningnan ni Risa ang baso ng tsaa kung saan dahan-dahang umaakyat ang mainit na usok. Pagkatapos ay itinutuon niya ang kanyang mga mata kay Rafael. Tiningnan niya ang mukha ng asawa, ang mga mata na dati niyang tiningnan ng may buong paghanga. Ngunit ngayon ay wala na siyang nakikitang anuman, kundi ang isang estranghero na kasabwat sa kanyang pinakamalaking pagdurusa. Salamat, Rafael. Iwan mo na lang dyan sa mesa. Iinumin ko mamaya pagkatapos kong mag-ayos ng mga damit. Ang mahinahong sagot ni Risa. Ang kanyang boses ay kasing patag ng malamig na semento. Lumapit si Rafael at hinalikan siya sa noo bago pumasok sa banyo upang maligo. Ang halik na iyon ay naramdaman ni Risa na tila isang tuyong dahon na dapo sa kanyang balat. Walang init, walang kahulugan. Sa sandaling sumara ang pinto ng banyo, mabilis na kinuha ni Risa ang baso ng tsaa at lumakad patungo sa balkonahe ng silid. Tumingin siya sa ibaba kung saan matatagpuan ang mga paso ng halaman sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang maitim na likido sa lupa ng isang magandang halaman ng bougainvillea. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsipsip ng lupa sa mainit na lason, habang naiisip kung paano niya ininom ang parehong kamatayan sa loob ng maraming taon dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala. Habang nakatayo doon at pinagmamasdan ang basang lupa sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, isang boses mula sa dilim ng pinto ng balkonahe ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Masarap ba ang tsaa na ginawa ko para sa iyo, Risa? Napatigil si Risa, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan siyang humarap at nakita ang anino ni Doña Imelda na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa lamig ng gabi habang nakatitig sa walang laman na baso na hawak ni Risa. Ang anino ng matandang babae sa ilalim ng liwanag ng buwan ay mukhang isang dambuhalang gagamba na naghihintay na sumakmal sa kanyang biktima. Napanatili ni Risa ang malamig na kapanatagan ng kanyang mukha habang nakatitig sa matatalas na mata ni Doña Imelda. Hawak ang walang laman na baso. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiti na naglalaman ng nakatagong pait, ngunit puno ng huwad na pagsunod. Napakasarap po, ina, ang mahinahong sagot ni Risa. Ang boses ay walang anumang panginginig, ngunit sa sobrang init po ng baso, bahagya ko itong nabitiwan, kaya natapon ang tsaa sa halaman. Pasensya na po, sayang ang pagod ninyong ihanda ito para sa akin. Naningkit ang mga mata ni Doña Imelda. Lumapit siya ng bahagya. Tinitigan ang basang lupa sa paso kung saan dahan-dahang sumipsip ang maitim na likido. Alam niyang may kakaiba sa kilos ni Risa, ngunit wala siyang sapat na patunay upang magalit. Sayang nga, Risa, ang malamig na tugon ng matandang babae. Sa susunod, mag-ingat ka sa paghawak. Sayang ang mga espesyal na sangkap na inilagay ko riyan para sa iyong kalusugan. Tiyakin mo na bukas ay maayos ang iyong pakiramdam. Dahil may mahahalagang bagay tayong dapat tapusin. Tumalikod si Doña Imelda at dahan-dahang lumakad palayo. Ang kanyang tsinelas ay lumikha ng mga mararahas na kaladkad sa sahig ng pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Risa, ngunit alam niyang ang patibong sa kanyang paligid ay dahan-dahan ng sumasara. Kinabukasan ng gabi, ang formal na hapunan ng pamilya ay idinaos sa malawak na lamesa sa dining room. Ang kapaligiran ay puno ng mabigat na tensyon. Si Rafael ay panay ang higop ng kanyang alak habang si Mariel naman ay tahimik na nakaupo sa tabi nito. Paminsan-minsang sumusulyap kay Risa nang may nakatagong pananabik. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng plato ni Risa. Risa, kailangan na nating pirmahan ito ngayon, ang sabi ni Rafael, na sinusubukang patatagin ang kanyang nangangatog na boses. Para ito sa paglilipat ng pamamahala ng iyong lupain sa Cebu. Kailangan na nating isumiti ito sa mga kasosyo sa kumpanya upang maaprubahan ang bagong proyekto. Sumabat si Doña Imelda, gamit ang kanyang pamilyar na mapanlinlang na pananalita upang iparamdam kay Risa ang matinding utang na loob. Risa, 7 taon ka nang pinapakain at binibigyan ng bubong ng pamilyang ito. Wala ka namang maipagmamalaking anak na magpapatuloy ng pangalan ng mga Soriano. Kaya ang tanging maitutulong mo na lang ay ang lupang iyan ng magulang mo
upang hindi mapahiya ang asawa mo sa mga kasosyo niya. Huwag kang maging maramot. Isipin mo naman ang kapakanan ng pamilyang kumalinga sa'yo. Ate, tama si Tita Imelda, ang malambing na singit ni Mariel, habang inaayos ang kanyang buhok. Ang daming naghihintay na investor sa opisina ni Rafael. Kung pipirmahan mo na ito ngayon, mas mabilis nating matatapos ang problema. Tiningnan ni Risa ang dokumento sa kanyang tapat. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng makapal na papel gamit ang kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang malamig na tekstura ng papel, na tila ba doon ay nakasulat ang buong kasakiman at panlilinlang ng mga taong kaharap niya. Alam niyang ang pirma sa loob nito ay huwad na, ngunit nais pa rin nilang makuha ang kanyang aktwal na pagsang-ayon upang maging legal ang lahat. Sige, Rafael, pipirmahan ko ito, ang mahinahong sagot ni Risa, na nagpatalon sa puso ng tatlo sa tuwa. Ngunit nais ko muna itong basahing mabuti bukas ng umaga, upang masigurong tama ang pagkakasulat ng pangalan ni Papa. Ayaw ko pong magkaroon ng problema sa munisipyo sa Cebu dahil lamang sa maling spelling ng pangalan ng aking pamilya. Ate, hindi na kailangan ang mabilis na kontra ni Mariel, na halatang nagmamadali. Nabasa ko na, yan, maayos naman ang lahat ng detalye. Pipirmahan mo na lang. Tumingin si Risa ng diretso sa mga mata ni Mariel, isang matalim at malamig na tingin, na nagpatahimik sa kanyang pinsan. Mariel, ari-arian ito ng mga manalo. Ako ang may-ari, kaya ako ang dapat makasiguro. O baka naman mas may alam ka pa sa akin tungkol sa lupang iniwan ng aking ama. Umiwas ng tingin si Mariel. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa hiya. Sa kanyang pagmamadaling kunin ang kanyang panyo sa bag upang takasan ang tingin ni Risa. Bahagyang nadulas ang kanyang mamahaling handbag mula sa sandalan ng upuan at nahulog sa sahig. Mula sa nakabukas na bag ni Mariel, isang nakatuping piraso ng papel ang nalaglag malapit sa paa ni Risa. Dahan-dahang yumuko si Risa upang pulutin ito. Bago pa man maagaw ni Mariel ang papel, napansin na ni Risa ang nakasulat doon isang printed flight itinerary patungong Singapore para sa susunod na linggo, at ang nakasulat na pangalan ng pasahero ay nag-iisa lamang Mariel Manalo. Ang hinala ni Risa ay tuluyan ng napatunayan. Si Mariel ay walang balak na manatili kay Rafael. Balak nitong kunin ang pera mula sa ibebentang lupa at iwanan ang pamilya Soriano sa gitna ng kanilang mga utang. Inabot ni Risa ang papel kay Mariel nang may malamig na ngiti. Mukhang may mahahalaga kang plano sa mga susunod na araw. Mariel, nang mapansin ni Doña Imelda ang pag-aalinlangan at ang tila pagkaantala ng pirma, tuluyan nang nawala ang kanyang pasensya. Marahang hinampas ng matandang babae ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesa na nagpayanig sa mga baso ng alak. Wala na tayong oras para sa iyong mga arte, Risa. Kung hindi mo pipirmahan ang dokumentong iyan, bukas ng umaga, kalimutan mo ng asawa mo si Rafael. Palalayasin kita sa bahay na ito nang walang kahit isang sentimo at ipapahiya kita sa buong barangay bilang isang asawang walang silbi at walang utang na loob. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga latigo na humahampas sa karangalan ni Risa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kahit anong takot na nakita sa mga mata ni Risa, kundi ang isang malamig at matatag na katahimikan. Sa kabila ng marahas na banta ni Doña Imelda, nagawa pa rin ni Risa na matulog ng mahimbing ng gabing iyon. Ang kanyang puso ay wala ng takot. Ang tanging naroroon ay ang malamig na kapanatagan ng isang taong alam na ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Kinaumagahan, maagang gumising si Risa at nagpaalam kay Doña Imelda na pupunta sa palengke upang bumili ng mga sariwang pagkaing dagat at mga pampalasa para sa mga VIP na bisita ng pista. Kahit na may pag-aalinlangan, pinahintulutan siya ng matandang babae. Sabay banta na dapat ay hawak na niya ang signed document pagbalik niya. Sumakay si Risa sa sasakyang decolor na pinalis ni Mang Lando. Ngunit sa halip na pumunta direkta sa palengke, mabilis na ipinatakbo ng matandang driver ang sasakyan patungo sa isang maliit at tahimik na cafe sa labas ng barangay. Doon ay naghihintay si Attorney Santos, ang matapat na abogado ng kanyang yumaong ama na nanggaling pa sa Cebu.
Inilapag ni Risa sa mesa ang envelope na naglalaman ng mga larawan ng huwad na kasunduan sa pautang at ang kopya ng Manalo Trust Clause. Senyorita Risa, ang sabi ni Attorney Santos matapos suriin ang mga dokumento ng may seryosong mukha. Ito ay isang malinaw na kaso ng falsification of documents. Dahil sa ginawang pandaraya ni Rafael at ang kanyang mga nakatagong utang, ang Manalo Trust Clause ay ganap ng aktibo. Sa ilalim ng batas, maaari nating bawiin ang lahat ng ari-ariang pinunduhan ng iyong mana kabilang ang mansyong tinitirhan ninyo ngayon at ang kontrol sa kumpanya ng mga Soriano. Naramdaman ni Risa ang isang matinding kaluwagan. Tila ba ang mabigat na batong 7 taon nang nakapatong sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naalis. Ang alaala ng kanyang ama ay muling nagsilbing isang matatag na kalasag na nagpoprotekta sa kanya. Ihanda ninyo ang lahat ng legal na kasulatan. Attorney Santos, ang mahinahong utos ni Risa, ipapahayag natin ang pagbawi sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya bukas. Doon, sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo, sa negosyo at ng mga mamamahayag, upang hindi na niya maitago ang kanyang kasalanan. Hinawakan ni Risa ang tuyo at magaspang na kamay ni Mang Lando na nakapatong sa mesa. Maraming salamat po, Mang Lando. Kung wala po kayo, baka tuluyan na akong nabulag sa kanilang mga kasinungalingan. Ngumiti ang matandang driver. May bahagyang luha sa kanyang mga matang puno ng katapatan. Para ito sa iyong ama, Senyorita Risa. Tungkulin ko pong protektahan ka hanggat ako ay nabubuhay. Bago bumalik sa mansyon, dumaan muna si Risa sa palengke upang bumili ng ilang mga gulay upang hindi mahalata ang kanyang pag-alis. Doon ay nakasalubong niya muli si Aling Teresa. Napansin ng matandang tindera ang kakaibang ningning sa mga mata ni Risa, isang ningning ng isang taong handa ng lumaban. Kumuha si Aling Teresa ng isang sariwang kuwintas ng mga bulaklak ng sampagita at maingat na inilagay ito sa basket ni Risa. Ang tunay na mananayaw ay hindi natatapos sa entablado. Hija. Sumasayaw siya kasabay ng bagyo at ang bango ng sampagita ay nananatili kahit na ito ay pitasin o yurakan ng iba. Katulad ng iyong karangalan, ito ay hindi kailanman mawawala. Ang bulong ng matanda ng may ngiti ng pag-asa. Habang nakasakay muli sa sasakyan, patungo sa mansyon, naramdaman ni Risa ang marahang pagyanig ng kanyang telepono. Sa loob ng kanyang bag, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang sumagot ng kanyang tanggapin ito. Mag-ingat ka sa gabi ng anibersaryo. Risa, may mga taong hindi basta-basta papayag na mawala ang pera mula sa lupa sa Cebu. Ang isang mababa at paos na boses ng lalaki ang bumulong sa kabilang linya bago tuluyang maputol ang tawag. Napakunot ang noo ni Risa, ngunit bago pa man niya matanong kung sino ito, hinarangan ni Mang Lando ang sasakyan malapit sa isang madilim na eskinita sa gilid ng palengke upang bumili ng pampalasa sa isang tindahan. Tumingin si Risa sa labas ng bintana. Sa isang madilim na sulok sa pagitan ng dalawang lumang gusali, nakita niya si Mariel. Ang kanyang pinsan ay may kausap na isang lalaking may malaking tattoo ng ahas sa braso si Gardo, ang kilalang maniningil ng utang. Nakita ni Risa na may inabot na isang nakatuping papel si Mariel sa lalaki, habang kapwa sila nakangiti ng may masamang balak. Ang mga bulong ng dalawa sa dilim ng eskinita ay tila mga ahas na naglalayong sumakmal sa likod ni Risa nang walang anumang babala. Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Maynila ay napupuno ng liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na luces na nakasabit sa kisame. Ang marahang kumpas ng mga biolin ay dahan-dahang dumadaloy sa hangin, sumasabay sa mahihinhin na tawanan ng mga mayayamang negosyante, mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan. Ito ang gabi ng ika-25 anibersaryo ng kumpanya ng mga Soriano, isang gabi na binuo sa ibabaw ng mga nakatagong utang at panlilinlang. Si Rafael ay mayabang na nakatayo sa gitna ng mga mamumuhunan, may hawak na baso ng mamahaling alak, habang si Mariel naman ay katabi niya na suot ang isang pulang bestido na tila ba siya na ang reyna ng gabi. Sa Vir or Ipa na lamesa, nakaupo si Doña Imelda na may mataas na tindig.
buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang mga gintong alahas sa kanyang mga kaibigan. Tumayo si Rafael sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ni Rafael nang may malawak na ngiti. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kumpanya, kundi ang simula ng ating pinakamalaking proyekto, ang Soriano Beach Resort sa Cebu. At nais ko pong pasalamatan ng aking asawa, si Risa, na buong pusong ibinigay ang kanyang lupain sa Cebu upang maging pundasyon ng proyektong ito. Hinanap ng mga mamamahayag si Risa sa madilim na sulok ng bulwagan. Handa ang kanilang mga kamera upang kunin ang kanyang reaksyon. Inaasahan ni Rafael na lalabas si Risa na may luha sa mga mata, luluhod sa harap ng publiko, at pipirma sa kasunduan dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng bulong-bulungan ay biglang naputol. Pumasok si Risa na suot ang isang napakagandang puting Filipiniana na may borda ng mga tradisyonal na bulaklak ng Cebu. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang bawat hakbang ay may sining at dignidad ng isang tunay na mananayaw. Walang kahit anong panginginig sa kanyang mga paa. Siya ay naglalakad patungo sa entablado na tila ba ang bulwagan ay ang kanyang sariling entablado ng kalayaan. Umakyat siya sa tabi ni Rafael. Iniabot sa kanya ni Rafael ang panulat at ang folder ng kasunduan nang may pilit na ngiti at bulong pirmahan mo na ito. Risa, huwag mo kaming ipahiya rito. Kinuha ni Risa ang mikropono mula sa kamay ni Rafael. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay napakalamig ngunit malinaw na umabot sa bawat sulok ng bulwagan. Magandang gabi, mga kasosyo sa negosyo at mga kaibigan ng pamilya Soriano. Ang panimula ni Risa, nais ko lamang pong ituwid ang isang malaking kasinungalingan. Ang lupain sa Cebu ay hindi kailanman ibibigay sa kumpanya ng aking asawa. Sa isang iglap, ang projector sa likod ng entablado ay nagpakita ng mga malalaking dokumento mula sa tanggapan ni Attorney Santos. Sa halip na ang plano ng resort, ang ipinakita ay ang kopya ng Manalo Trust Clause at ang mga patunay ng huwad na pirma na ginawa ni Rafael sa kasunduan sa pautang kay Gardo. Ang aking asawa, si Rafael Soriano, ay nagnakaw ng aking pirma upang gamitin ang aking lupain bilang collateral sa kanyang mga personal na utang sa mga ilegal na nagpapautang. At dahil sa kanyang pandaraya, ang lahat ng ari-arian na pinunduhan ng aking pamilya, kabilang ang 70% ng kumpanyang ito at ang mansyong tinitirhan nila ngayon ay opisyal ng binawi ng batas at ibinalik sa aking solong pamamahala simula ngayong hapon. Ang dahan-dahang pagbuka ng mga bibig ng mga bisita sa kawalang paniwala ay pumuno sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng mga sunod-sunod na larawan ng namumutlang mukha ni Rafael. Tumingin si Risa kay Mariel, na ngayon ay nanginginig sa takot sa tabi ng entablado, at tungkol naman sa aking pinsan, si Mariel Manalo. Narito rin ang mga dokumento at larawan na nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan kay Gardo upang nakawan si Rafael at tumakas patungong Singapore gamit ang pera ng aking pamilya. Si Doña Imelda ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang ang mga bulong ng kahihiyan mula sa kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang pumapaligid sa kanya. Humarap si Risa kay Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Inilagay niya ito sa ibabaw ng podium sa tapat ng lalaki nang walang kahit anong tunog. Isang huling simbolo ng pagputol sa 7 taon ng kasinungalingan. Nang mapagtanto ni Rafael na tuluyan na siyang nawala ng yaman at karangalan, ang kanyang takot ay napalitan ng matinding galit. Lumapit siya kay Risa at akmang hahawakan ang kanyang balikat nang marahas. Risa, ano ang ginagawa mo sa akin? Sisirain mo ba ako, ang sigaw ni Rafael? Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa balat ni Risa, mabilis na humarang si Mang Lando, na suot ang isang formal na kasuotan, kasama ang 2 gwardya ng batas. Huwag mong hahawakan ang senyorita, Rafael. Ang malalim at may autoridad na boses ni Mang Lando ang humarang sa kanya.
habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang arestuhin si Rafael at Mariel. Ang mga sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na nagpapakita ng mabilis na pagguho ng pamilya Soriano sa harap ng buong mundo. Ang malaking bulwagan ay dahan-dahang napuno ng bulong-bulungan ng kahihiyan habang ang mga pulis ay inaakay si Mariel palabas. Sumisigaw si Mariel. Pilit na isinisisi ang lahat kay Rafael. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatanikala na sa malamig na bakal. Si Doña Imelda naman ay naiwan sa sahig. Nawala ng malay sa matinding hiya, habang ang kanyang mga tinatawag na kaibigan sa mataas na lipunan ay dahan-dahang lumalayo upang hindi madamay sa dumi ng pamilya Soriano. Walang kahit isang kamay ang nag-abot ng tulong sa matandang babae na noon ay napakataas ng lipad. Naglakad si Risa palabas ng hotel. Ang kanyang puting Filipiniana ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Habang papalapit siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Mang Lando, narinig niya ang nagmamadali at gulugulong mga hakbang sa kanyang likod. Risa, Risa, pakiusap. Sandali lang ang iyak ni Rafael. Humarap si Risa. Nakita niya si Rafael na gusot ang kasuotan. Basa ng pawis at luha ang mukha. Walang-wala na ang mayabang na negosyante na nakita niya sa entablado kanina. Sa harap ng maraming tao sa labas ng hotel, biglang lumuhod si Rafael sa semento. Hinawakan ng laylayan ng palda ni Risa. Patawarin mo ako, Risa? Huwag mo itong gawin sa akin. Wala na akong natitira. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat ng aking karangalan ay nawala na. Saan ako pupunta? Saan pupunta si Ina pakiusap? Magsimula tayo muli, ang nagmamakaawang bulong ni Rafael, habang ang kanyang mga balikat ay nangangatog sa pag-iyak. Tiningnan siya ni Risa mula sa itaas. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang bahagyang kurot, hindi dahil sa pagmamahal na matagal nang namatay, kundi dahil sa matinding habag sa isang lalaking naging alipin ng sarili niyang kasakiman. Rafael, ang mahinahong panimula ni Risa, ang boses ay walang galit, ngunit puno ng pinal na desisyon. Sa loob ng 7 taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang aking sining, ang aking mana, ang aking kalusugan, at maging ang aking dignidad. Ngunit kinuha mo rin ang aking hindi pa isinisilang na anak nang walang pakialam dahil sa kahinaan mo sa iyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Rafael sa gulat. Tila ba ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa lason na ibinigay ng kanyang ina kay Risa noong araw. Hindi ako naghiganti. Rafael, ang huling salita ni Risa habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng lalaki sa kanyang palda. Ibinalik ko lang sa aking sarili ang buhay na ninakaw ninyo. Sumakay si Risa sa sasakyan. Ipinatakbo ni Mang Lando ang sasakyan patungo sa pier. Iniwan si Rafael na nakaluhod sa malamig na semento habang pinapanood ang dahan-dahang paglayo ng sasakyan. Sa kanilang pagdaan sa may kalsada malapit sa palengke, nakita ni Risa si Aling Teresa na nakatayo sa tabi ng daan. Kumakaway ng may banayad ng ngiti ng pag-asa. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Risa ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa loob ng 7 taon, ang mga kamay na ito ay naging magaspang sa pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay magaan na walang singsing, walang tanikala. Siya ay malaya na sa wakas. Dumating sila sa pier kung saan naghihintay ang malaking barko patungong Cebu. Tinulungan siya ni Mang Lando sa kanyang mga bagahe, handang sumama sa kanya upang magsimula ng bagong buhay sa kanyang tinubuang lupa. Habang nakatayo si Risa sa deck ng barko, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglayo ng mga ilaw ng Maynila. Naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang banal na paghuhugas. Nililinis ang lahat ng dumi, sakit at puot na kanyang naranasan sa lungsod na iyon. Sa malayo, sa kabila ng kadiliman ng karagatan, natatanaw na niya ang mga anino ng kabundukan ng Cebu, ang lugar kung saan muling sisikat ang kanyang araw. Ang lugar kung saan muli siyang sasayaw ng may buong laya. Ang malalim na hudyat ng sirena ng barko ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa karagatan. Isang hudyat ng pagsisimula ng bagong kabanata
ng kanyang malayang buhay. Ang amoy ng maalat na simoy ng dagat at ang init ng sikat ng araw sa daungan ng Cebu ay sumalubong kay Risa tulad ng isang mainit na yakap mula sa isang ina. Pagbaba niya ng barko kasama si Mang Lando, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang katawan. Ang malamyos na tono ng wikang Bisaya na naririnig niya sa paligid ay tila isang pamilyar na uyayi na nagpatahimik sa kanyang gulugulong isip pagkatapos ng maraming taon sa Maynila. Dito, sa lupaing ito, hindi siya ang baog at walang silbing asawa ng mga Soriano. Dito, siya ay si Clarissa, ang mananayaw na pinagmamalaki ng kanyang bayan. Ang unang pinuntahan ni Risa, sa tulong ni Mang Lando, ay ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama na si Mang Vicente. Ang damo sa paligid ng puntod ay luntian at maayos. Salamat sa pangangalaga ng mga kamag-anak sa probinsya. Lumuhod si Risa sa harap ng puntod. Dahan-dahang inilapag ang kuwintas ng mga sariwang sampagita na kanyang dala mula sa Maynila. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng lapida habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng maligayang luha. Papa, nandito na po ako sa wakas. Ang mahinang bulong ni Risa, habang ang hangin ng hapon ay marahang umiihip sa kanyang buhok. Malaya na po ako. Nabawi ko na po ang karangalan ng ating pamilya at ang lupang iningatan ninyo para sa akin. Salamat po sa paggabay sa akin mula sa kabilang buhay. Naramdaman ni Risa ang isang matinding kapayapaan na tila ba ang anino ng kanyang ama ay nakangiti sa kanya mula sa langit. Sa mga sumunod na linggo, sa tulong ng pondo mula sa kanyang nabawing ari-arian at sa gabay ni Attorney Santos, sinimulan ni Risa ang pagtatayo ng isang maliit at payak na paaralan ng may sakit at mahihirap na bata sa tabi mismo ng kanyang lupain sa Dalampasigan. Ang gusali ay gawa sa kawayan at nipa. May malawak na sahig na gawa sa makinis na kahoy, kung saan maririnig ang mga yabag ng mga bata na nag-aaral sumayaw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na sahig ng kanyang bagong studio. Naramdaman niya ang bawat hibla ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga palad. Isang patunay na siya ay tunay nang nakatuntong sa kanyang sariling tahanan. Ang marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan sa labas ay sumasabay sa mainit na tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang nagpapahinga si Risa pagkatapos magturo sa mga bata, dumating si Mang Lando na may dalang isang sulat mula sa Maynila na ipinadala ni Attorney Santos. Binuksan ni Risa ang sulat. Ibinalita ng abogado na si Rafael ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang mababang clerk sa isang maliit na opisina upang bayaran ang kanyang mga natitirang utang, habang si Mariel ay kasalukuyan pang naghihintay ng hatol sa kulungan dahil sa kaso ng pandaraya. Si Doña Imelda naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahang silid sa labas ng lungsod. May sakit at pinagsisihan ang bawat kasamaang ginawa niya sa kanyang manugang. Ibinaba ni Risa ang sulat ng may mahabang buntong hininga. Walang kahit anong kagalakan o galit sa kanyang puso sa sinapit ng mga ito. Ang tanging naroroon ay ang pasasalamat na tuluyan na niyang naisara ang madilim na kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang hustisya ng buhay ay kusang dumating nang walang tulong ng kanyang sariling kamay. Habang papalapit ang taunang pista ng kanilang barangay sa Cebu, lumapit ang mga pinuno ng bayan kay Risa. Nais nilang siya ang manguna sa pagsasayaw ng tradisyonal na kuratsa sa gabi ng pista, isang karangalan na matagal nang hindi nararanasan ni Risa. Napatigil si Risa, ang kanyang puso ay biglang napuno ng tago na pangamba. 7 taon siyang hindi sumasayaw sa harap ng maraming tao. Ang kanyang katawan na 7 taon nang nasanay sa pagtitiis at mabibigat na gawaing bahay ay tila natatakot na muling maramdaman ang kagalakan ng entablado. Pumunta si Risa sa lumang silid ng kanyang ama at binuksan ang isang lumang baol ng pamilya. Sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang napakagandang pulang palda at blusa na ginamit ng kanyang ina noong kabataan nito sa pagsasayaw. Dahan-dahan niyang isinuot ang kasuotan at humarap sa salamin. Habang tinititigan ang kanyang sarili, isang tanong ang dahan-dahang umikot sa kanyang isip. Maaalala pa ba ng aking mga paa ang tamang hakbang ng kagalakan? O ang tanging alam na lamang ng aking katawan
ay ang mga hakbang ng walang katapusang pagtitiis. Ang gabi bago ang pista ay napuno ng katahimikan sa dalampasigan ng Cebu. Nakatayo si Risa sa gilid ng tubig. Suot ang kanyang simpleng damit habang pinapanood ang dahan-dahang pag-akyat ng buwan sa langit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang pulang panyo na gagamitin para sa sayaw ng kuratsa. Sumubok si Risa na ihakbang ang kanyang mga paa sa buhanginan. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila may kasamang bigat. Ang kanyang mga binti ay tila naninigas. Naaalala ang mga gabi ng pagod sa Maynila kung saan ang tanging ginagawa niya ay ang maglakad sa pagitan ng kusina at ng silid ng kanyang mapang-aping byuda. Napatigil siya, napayuko, at hinawakan ang kanyang mukha sa tago na pag-aalinlangan. Huwag mong pilitin ang iyong katawan na maalala ang sayaw, Senyorita Risa. Ang banayad na boses ni Mang Lando mula sa kanyang likod ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hayaan mo ang iyong puso ang magturo sa iyong mga paa. Ang sayaw ay hindi isang trabaho. Ito ay ang iyong kaluluwa na nakikipag-usap sa hangin. Tumingin si Risa sa matandang driver at dahan-dahang tumango. Huminga siya ng malalim, hinayaang sumabay ang kanyang paghinga sa banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Dumating ang gabi ng pista. Ang plaza ng bayan ay napupuno ng mga makukulay na parol, ang amoy ng mga inihaw na pagkain, at ang masasayang tawanan ng mga tao. Ang buong komunidad ay nagtipon sa paligid ng entablado na gawa sa makinis na kahoy. Naghihintay sa muling pagsayaw ng kanilang pinakamamahal na mananayaw. Nang umakyat si Risa sa entablado, suot ang pulang tradisyonal na kasuotan ng kanyang ina. Ang buong plaza ay biglang natahimik. Ang mga ilaw ng pista ay dahan-dahang tumama sa kanyang mukha, na nagpakita ng kanyang likas na kagandahan na matagal nang itinago sa dilim ng Maynila. Sa unang tunog ng mga gitara sa paligid, naramdaman ni Risa ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa isang saglit, pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng panunubok ni Doña Imelda, ang mga malamig na mata ni Rafael, at ang kataksilan ni Mariel. Ngunit bago pa man siya malunod sa takot, tumingin siya kay Mang Lando na nakatayo sa gilid ng entablado. May hawak na maliit na kuwintas ng sampagita at nakangiti ng may buong tiwala. Huminga ng malalim si Risa. Binitawan niya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang pulang panyo at sa unang hakbang ng kanyang mga paa, ang buhangin at ang kahoy ng entablado ay tila naging katuwang niya sa paglipad. Ang kanyang bawat ikot, ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay, at ang bawat ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng isang bagong uri ng buhay, isang buhay na hindi na nakatali sa utang na loob. Hindi na nakatali sa huwad na pag-ibig, kundi isang buhay na ganap ng malaya. Sumasayaw siya para sa kanyang sarili. Sumasayaw siya para sa kanyang yumaong ama. Sumasayaw siya para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na ngayon ay kasama na ng mga anghel sa langit. Ang kanyang pulang palda ay dahan-dahang umikot sa hangin. Tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang malalakas na hiyawan at palakpakan ng mga tao sa Cebu ay pumuno sa gabi, sumasabay sa banayad na tunog ng dagat. Nakita ni Risa si Mang Lando na tahimik na nagpupunas ng kanyang mga luha sa gilid. May halong matinding pagmamalaki para sa batang kanyang inaruga mula sa kabataan. Nang matapos ang sayaw, tumayo si Risa sa gitna ng entablado, humihingal ngunit may pinakamalayang ngiti na nakaukit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kalangitan kung saan nagniningning ang mga bituin. Alam niya na ang kanyang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 6 na buwan tulad ng dahan-dahang pag-agos ng tubig sa baybayin ng Cebu. Ang maliit na paaralan ng pagsasayaw na itinayo ni Risa sa tabi ng dagat ay napupuno na ngayon ng mga tinig at tawanan ng mga bata. Ang bawat kahoy na bahagi ng sahig ay may dalang kwento ng mga bagong pangarap. Malayo sa madilim at malamig na pasilyo ng mansyon ng mga Soriano sa Maynila. Nakatayo si Risa sa gilid ng bintana. Pinapanood ang pagsasanay ng mga bata sa ilalim ng gabay ng isang katutubong manunugtog. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mang Lando sa isang lumang upuang kawayan. Masayang pinapanood ang bawat galaw ng mga bata habang may hawak na tasa
ng mainit na kape. Ang matandang driver ay mayroon ng masiglang kulay sa kanyang mukha. Malayo sa matatakuting anyo na mayroon siya noong sila ay nasa Maynila pa. Kamakailan lamang, nakatanggap muli si Risa ng balita mula kay Attorney Santos tungkol sa pamilya Soriano. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng isinara at ang kanilang malaking mansyon ay naibenta na upang bayaran ang mga natitirang utang kay Gardo at sa iba pang mga bangko. Si Rafael ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na tindahan sa probinsya, habang si Doña Imelda ay dahan-dahang gumugugol ng kanyang mga huling araw sa isang maliit na silid, pinapaligiran ng sarili niyang kalungkutan at panghihinayang. Nang mabalitaan ito, walang naramdamang galit o pagnanais na maghiganti si Risa. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa mga taong sumira sa kanyang tiwala o ang pagpayag na saktan siyang muli. Para kay Risa, ang patawad ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa mabigat na tanikala ng puot sa kanyang sariling puso upang ang kanyang kaluluwa ay makalipad ng malaya. Pinatawad na niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang kabaitan, kundi dahil karapat-dapat siya sa kanyang sariling kapayapaan. Naramdaman ni Risa ang ganap na kaluwagan habang tinititigan ang kanyang mga kamay na hawak ang pulang panyo ng kuratsa. Ang sining na kanyang isinakripisyo para sa isang huwad na pag-ibig ay muli niyang nahanap. Mas matatag, mas malalim, at mas makahulugan. Ang kanyang buhay ay hindi na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ng iba, kundi sa ibabaw ng kanyang sariling lakas at dignidad bilang isang babae. Para sa mga tagapakinig na naglakbay kasama niya sa madilim na pasilyo ng pagtitiis, ang kwento ni Risa ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ng isang asawa ay hindi dapat maging dahilan ng pagkawala ng sariling karangalan. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi lamang sinusukat sa kanyang kakayahang magtiis-tiis, kundi sa kanyang dungki na tumayo, humarap sa bagyo, at bawiin ang buhay na nararapat para sa kanya. Lumapit ang mga bata kay Risa pagkatapos ng kanilang pagsasanay. Dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay upang magmano bilang pagpapakita ng matinding paggalang at pagmamahal. Ngumiti si Risa nang may buong init. Dahan-dahang hinaplos ang ulo ng bawat bata bago sila pinayagang umuwi sa kanilang mga magulang. Nakatayo si Risa sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Cebu. Ang kalangitan ay napuno ng mga kulay ng ginto at kahel na sumasalamin sa malawak at tahimik na karagatan. Ang banayad na hangin ay sumabay sa kanyang paghinga at sa huling pagkakataon, dahan-dahan siyang umikot sa buhanginan ng may buong laya, handang sumayaw kasabay ng bawat bukas na may dalang bagong pag-asa.